Samantala, lumantad na nga po sa LTFRB ang driver na itinuturong nagmamaneho sa taxi na animoy winasiwas ang isa nga pong MMDA traffic constable habang nakakapit ito sa hood. Todo tanggi naman ho ang tsuper na siya ang nagmamaneho ng taxi na mangyari ang insidente dahil Nissan Sentra daw ang taxi niya at hindi Toyota Vios gaya ng makikita sa video. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, matapos hanapin ang buong araw kahapon ay lumutang na ang taxi driver ng Joanian Taxi na si Ramon Talan para itanggi na siya ang driver ng taxing tumangay sa isang MMDA traffic constable na ilang beses nang napapakita sa isang video mula sa Metro Base ng MMDA. Maring itinanggi ng taxi driver ng Joanian Taxi na si Ramon Talan na siya ang nagmamaneho ng taxing makikitang paggewang-gewang at may nakakapit na MMDA traffic constable sa hood. Sabi ni Talan, nasa o papunta pa lang siya ng Manila area kahapon at wala sa Commonwealth nang mangyaring insidente sa may flyover malapit dyan sa panulukan ng Commonwealth at Tandang Sora sa Quezon City. Ayon kay Talan, laking gulat niya na makita ang kanyang mukha sa TV kagabi at itinuturong salarin na nagtangkang tumakas sa MMDA Constable na si Ronald Perez. Dala ni Talan sa kanyang pagpunta sa MMDA Field Office sa Commonwealth ang kanyang taxi na Nissan Sentra na ito daw ang kanyang minamaneho kahapon. Ipinunto ni Talan na hindi Nissan Sentra ang makikitang sasakyan sa video kundi isang Toyota Vios na iba rin ang mga accessories na nakakabit. Itinanggi rin ng mga tauhan ng MMDA ang bali-balitang inaareglo raw sa halagang 100,000 pesos ang kaso dahil sa pagpunta ng mga taga-MMDA sa Joanian Taxi Garage kahapon sa Marikina City. Anila, itutuloy ang kaso laban sa driver at operator na nakasakit sa kanilang kasamahan. Ipinakita din ng mga taga-media ang litrato ni Talan kay Perez na bagamat dumating din sa field office ng MMDA kanina ay hindi makababa ng sasakyan dahil sa mga tinamong pasa sa binti. Positibong kinilala ni Perez si Talan na nagmamaneho ng taxing tumangay sa kanya paakyat ng flyover. Kahapon sinabi ni LTFRB board member Ariel Inton na kahit pa Toyota Vios at hindi Nissan Sentra ang nasa video, ang importante na ituro ang driver ng MMDA Constable at maaring indikasyon na kambal plaka na maaring modus ng mga kolorom na unit ng operator na Joanian Taxi. Sa ngayon, Connie, ay napipintong ang paghaharap ni Talan at ni Perez dito sa LTFRB at sisimulan na rin ang investigasyon ng LTFRB board patungkol sa insidente at para malaman na rin kung may mga sanctions na ipapataw dito sa driver at maging sa operator nito. Sa huling impormasyong nakuha natin, dumating na dito yung taxi driver na si Talan, pati na rin si Ronald Perez, yung sinasabing MMDA enforcer o constable na nakita nga natin kanina dito ay binibit-bit pa at kinakarga paakyat ng opisina ni LTFRB board member Ariel Inton. Yes, Chino, malaking bagay siyempre na na-identify nung mismong traffic constable ng MMDA itong driver. Pero doon sa issue na magkaiba kasi yung kumbaga sasakyan, ano, ay kumbaga kung ilalaban, kumbaga sa korte o kung saan man, eh talagang baka magkaroon pa ng kumbaga lusot, hindi ba? So ano ang sinasabi dito ng operator? Kasi kung yung mismong operator makikipagtulungan dito sa investigasyon na to, which they promised, ano na ba ang update tungkol doon naman dito kay Talan? Alam mo, Connie, hindi pa natin nakakausap itong operator ng taxi mula nung nangyari nga yung insidente kahapon. No? Pero sinasabi ng LTFRB board na magsasagawa ng investigasyon ay hindi lusot o hindi na ebidensya na mag-aabsuelto yung pagkakaiba ng mga sasakyan na makikita sa video at yung sinasabing sasakyan na ditong naka-register dito sa may plate number na TWG775 na siya namang nakarehistro dito sa Nissan Sentra na minamaneho ni Talan. No? Kasi ang sinasabi dito, positively identified ng MMDA Constable pati na ng kanyang dalawang kasamahan, si Talan na siyang nagmamaneho ng sasakyan na makikita nga dyan sa video at siyang tumangay dito kay Perez paakyat ng flyover. So, whether may circumstances na may kambal plaka, no? Ibig sabihin, kung may isang registered plate na recognized by LTFRB na siya may hawak ng prangkisa para sa isang taxi ng Joanian at meron din sabihin na natin na may kakambal plaka, no? Hindi natin sinasabi meron ito yung Joanian Taxi, pero may mga insidente kasi na dalawa ang plaka para magamit ng isang kolorom at hindi registered na unit ng taxi
At ito'y ginagamit din, no, para pag nasita, makikita na hindi, meron naman palang rehistro ito. So ito'y ibang sa mga modus na maaring tinitingnan, no, na maaring nangyari nga dito dahil makikita naman natin parang iba nga ang sasakyan kung kukumpara mo doon sa dala na sasakyan na taxi nito ni Talan na isinuko nga sa MMDA kanina. Pero Chino, doon sa video ba nakikita rin yung plate number nitong sinasabing nagwasiwas dito sa traffic constable? Pareho lang, Connie, no? Yung TWG, kung di ako nagkakamali, 775. Ito rin yung, syempre, nalistayan nila, no? Bago pa hulihin itong mga tauhan ng MMDA, yung taxi at the flag down. Nalista na nila yung plate number. At ito nga yung pinagbatayan para hanapin yung sino yung driver at sino yung operator nung taxi na tumangay nga dito sa MMDA Traffic Constable. Ngayon ang sinasabi nga, maaaring may ibang plaka pa na ginagamit na nakakabit naman sa ibang sasakyan. Pero very positive ang driver, yung traffic constable at maging yung kanyang kasamahan na Joannian Taxi ang kanilang nasita at yung plate number, ayun nga daw ang nakalagay. Bagamat hindi sila sigurado kung Nissan Sentra ba talaga ito o Toyota Vios. So, yan ay bahagi ng lilitaw na investigasyon ng LTFRB patungkol nga sa sinasabing maaring nangyaring insidente rin o parang case ng kambal plaka. Kasi parang lumilitaw talaga, may dalawang klase ng sasakyan, no? Yung nakikita sa video at yung mane-maneho ni Talan. So ngayon, Chino, para lang dun sa kaalaman ng iba pang mga manonood natin, ano ba initially ang kumbaga violation nitong si Talan, bakit siya hinuli? Yes. And of course, right after nitong nakita nating video, no, ano na yung magiging isasampang kaso sa kanya ng pamunuan naman? Okay. Connie, ang sabi sa atin ng LTFRB, number one, liable na kaagad yung taxi driver sa resisting authority, disrespect to authority, hindi pagsunod sa traffic rules, at yung maaring isampa na kriminal naman sa kanya, yung physical injuries, no? Yung tinatawag nila dito parang reckless imprudence resulting to physical injuries dahil nga yun nga, nasugatan nga itong traffic constable dahil nagmamaneho ng sasakyan o dahil nagmamaneho ng sasakyan itong taxi driver, nakapinsala siya, no, o nakasugat siya. So pasok agad daw yon sa reckless imprudence resulting to physical injuries. Tapos pwede pa rin daw kapag itinuloy talaga ng MMDA, ang sabi sa ating kanina ng mga tauhan ng MMDA, maaring ihahanda rin nila ang charges o reklamo ng frustrated murder. Kasi hindi lamang ito parang aksidente na nangyari. Sinadya talaga na tangayin yung traffic constable at maaari kung gumulong lang ito sa harapan ng taxing minamaneho nung nakikita natin sa video, maring namatay itong traffic constable, no, at hindi lang pasa o galos ang kanyang tinamo dahil sa insidente. I assume wala na rin itong lisensya. For life ba ito, Chino? Yes, tama ka dyan, Connie, no? Nirekomenda na ng LTFRB na suspindihin momentarily itong professional driver's license ni Talan habang hindi pa lumilitaw, no, o hindi pa nabe-verify ng LTFRB yung kanyang claims na hindi nga siya ang nagmamaneho ng sasakyang ito na mangyari ang insidente. Kasi yung kanyang claim, nasa Manila daw siya nung nangyari. Mga oras na yon, no? Mga around 6 o'clock nung nangyari itong pagwawasiwas o yung pag-resisting ng driver sa paghuli ng MMDA sa kanya. Last na lang, Chino, no, nakatanungan ko, may nabanggit ka kasing umaareglo dito sa kasong ito. Sino ba yung mga sangkot dito? Well, actually, hindi natin ma-verify ito kung totoo ito or hindi. Pero batay doon sa phone conversation na narinig natin kahapon between LTFRB board member Ariel Inton, kanyang mga tauhan, at itong mismong traffic constable na si Ronald Perez, parang lumilitaw na willing siya magpa-settle to the tune of 50,000 hanggang 100,000 pesos bilang danyos doon sa kanyang tinamong mga sugat at syempre paggastos na rin dito sa ospital, no, kung saan siya pinagamot dito nga sa East Avenue Medical Center. At sinabi rin kahapon, narinig din natin na para pumapayag na rin yung operator na magbayad ng danyos dito sa MMDA enforcer bilang tulong sa yung kanyang ginastos nga sa ospital at lahat. Pero kanina, nung tinanong natin, itinatanggi ng mga tauhan ng MMDA na merong tinatawag na areglo na mangyari dahil ang pagpunta daw
ng mga tauhan ng MMDA doon sa garahe kahapon ng Joannian Taxi ay para hanapin lamang itong operator at syempre yung taxi driver. Pero itinatanggi nila na humingi sila ng pera kasi ang lumutang unang balita ay 100,000 daw hinihingi ng MMDA bilang kapalit para hindi na ituloy yung kaso. So itinatanggi ito, no? Paglilinaw natin, itinatanggi ito ng mga tauhan ng MMDA at itinatanggi rin ito ni Ronald Perez, yung traffic constable na makikita nga sa video na nakasakay nga o nakasampa dyan sa hood ng taxi. Alright, maraming salamat sa update na yan sa amin, Chino Gaston.